Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan na natin uli mga kababayan yung mga iso sa insertions. Kasi may mga sumingaw naman na balita tungkol sa issue ng insertions. Yan sabi dito sa balita ng Philippine Star na butas 5th in DPWH budget hike. Chanco says funds were restored, not inserted. Hindi daw mga kababayan inserted, restored lang. Restored siya kasi dati inserted. Ngayon, tinatanggal siguro kasi inserted, hindi nangyari yung pagtanggal, ni-restore. Inserted pa rin. Di ba? Binago mga kababayan yung tawag, hindi na inserted, restored. Restored nga yung insertions. Yan siguro mga kababayan yung nangyari. Inserted siya, tinanggal, restore. Pero originally inserted. Basahin natin itong balita dito sa Philippine Star mga kababayan. Matindi talaga impluensya mga kababayan nito Bichanco. Yung nabutas, panlima sa may pinakang malaking budget hike. Yan nabutas 5th in DPWH budget hike. Pero hindi pa rin resolve yung problema sa flooding sa nabutas. Yan ang problema mga kababayan dito. Pero itong si Toby Chanco, napakaingay. Maingay siya pero tingnan ninyo ang mga balita tungkol sa kanyang distrito. Pinakang malaki sa budget hike mga kababayan ng DPWH. Tapos biglang depensa siya. Hindi man niya inserted, restored. Ay nako mga kababayan. Pagkatapos, mahilig si Chanco manuro ng iba. At ang paborito niya mga kababayan na punching bag, si Martin Romualdez. Yan sabi dito sa balita kahapon. The Lone District of Navotas City ranked 5th among districts that received the largest additional allocations from the infrastructure projects under the Department of Public Works and Highways. Following the House of Representatives deliberation on the proposed 2026 budget. Sabi ito mga kababayan sa report ng PCIJ. Yan Philippine Center for Investigative Journalism referred to it as an insertions, defining it as additional projects or allocations lodged into the budget by lawmakers, which were not originally proposed by the agency. Kaya ang tawag po insertions. Isiningit na lang kasi hindi man siya original, nakasama sa budget ng agency. So inserted nga. Ngayon tinanggal siguro. Kaya ang tawag ni Toby Chanco, restored man lang niya. Palusod ka pa Toby Chanco. Siningit nga. Huwag ka nagmalinis, Toby Chanco. Booking na. Hindi ka pa rin natuto. Di ba? Yung sabi dito sa report ng Philippine Star, the DPWH initially proposed a 362 million budget para sa nabotas daw. Pero yung allocation niya, biglang lumipad. Lumobo by over 200%. Matindi po. 200% biglang lumobo to 1.116 billion pesos after the House approved the 2026 General Appropriations Bill or GAB. Alangan man Toby Chanco, wala kang influensya dyan, wala kang kinalaman. Walang maniniwala niyan sa'yo. Kasi that's the usual na traditionally, laging may influensya yung congressman. Pag naghugas kamay ka, magpilato sa isyong ito, Toby Chanco, wala man maniniwala sa'yo. Kasi that's the usual.
At yung mga sinasabi mo, nag-akusa ka ng usually niya sa mga interviews, may kumikita niya dyan ng 30 to 40% SOP. Yan ang mga binabanggit ni Toby Chango sa mga previous interviews niya. Yan daw ang SOP, Standard Operating Procedure. Ibig sabihin, SOP, yan ang kickback. So, nang ibig sabihin nito, Toby Chango, may nangyayari din bang kickback diyan sa iyong distrito? Sino ang tumatanggap ng kickback? Di ba? Yan ang malaking katanungan, mga kababayan ngayon. Matindi to. 200% yung biglang paglobo ng budget for 2026 General Appropriations o SAGAB. So sabi dito sa balita ng Philstar, Congressman Toby Chanco, Nabotas Lone District, who is a relative ba to ng ating Pangulo? Denied that the 754 million added to his district's DPWH budget was a congressional insertion he made. Nagugas kamay po siya. As someone who is not a member of the Appropriations Committee, wala niya akong power to propose an insertion. Kung ganon, di patanggal mo. hindi naman pala ikaw. Sabi mo, kontrain mo. Kasi pag dumiritso yan, ang sabi mo, ni-restore, walang maniniwala sa'yo na wala ka dyan kinalaman. Di ba? Yan sabi niya dito, I could not have made any insertions because I'm not even a member of the Committee on Appropriations. Sabi po niya kahapon, Chanco reframed the budget insertion as a restoration, explaining that based on the DPWH formula, Nabotas should have had 1.4 billion in the National Expenditure Program. This restored net represents the minimum assured amount per district. He also said the DPWH submission of only 362 million in the NEP amounted to an unfair reduction of 1.048 billion. After Chanco raised the alleged miscalculation with the Public Works Secretary Vince Dizon, 748 million was added niya as what he described as a correction. Itinamaan niya nila kasi sinabi ko niya na mali, miscalculated niya. Ibig sabihin, nagreklamo siya. So confirm, may impluensya nga ang congressman, mga kababayan. So yung restoration na sinasabi niya, malinaw na insertion siya dati, restore. Ano ba, mga kababayan? Binago, mga kababayan, ni Toby Chango yung tawag. Hindi niya yan insertion, restoration. Binalik lang. Huwag kami Toby Chango. Makikita ninyo, mga kababayan, kung sino yung pinakamaingay at mainakusa kay Martin Romualdez. Yon ang nakikitaan, mga kababayan, ng ebidensya. Kaya lang binabago niya yung tawag. Hindi insertion sa niya, restoration. O diba? So makikita ninyo, napakalaki yung budget ng Nabotas. Pero yung tanong, mga kababayan, bakit yung Nabotas palagi pa rin pong binabaha pag dumarating yung panahon ng tag-ulan? Yan ang malaking katanungan. Despite the huge budget para sa mga flood control projects sa Nabotas. Ang malinaw na sagot, wala kasing malinaw na flood mitigation outcome. Ang mga contractors na may hawak sa proyekto, may mga record sila ng ghost and substandard projects. So dalawang pangalan ng mga contractors, mga kababayan, na lumilitaw sa distrito ni Toby Chanco. Una, yung St. Timothy Construction na pag-aari ng mga diskaya, na flag sa mga issue ng substandard projects. May question sa tax compliance. Yan. Chanco told Diskaya firm snag flood control deal in Nabotas. Nabotas City Representative Toby Chanco has been urged by fellow lawmaker to check
his own backyard, noting that a company owned by the Discayas was able to bag a contract for flood control projects in his district. Hindi lang po yung Discaya firm St. Timothy Construction. Isa pa na construction firm na may records ng substandard at GOS, kumorner din ng kontrata sa Nabotas, yung Sims Construction. Yan o. Documents show that the 529 million worth of infrastructure projects for Nabotas have been downloaded already to DPWH, including rehabilitation of a pumping station done by St. Timothy and 3.3 million flood mitigation structure along Marala River by Sims Construction Trading. Ito yung mga construction firm na na-flag mga kababayan at involved sa mga ghost and substandard projects na na-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasama siya sa 15 top contractors na sangkot sa mga substandard and ghost projects sa bansa. O, diba? Mga kababayan, yung makikita ninyo, habang binabanatan ni Toby Chango, si Martin Romualdez, laging nagiging pansimbag niya. Siya mismo, sa kanyang distrito, ay may daan-daang milyong pisong dagdag na pondo. Pero, lagi pa rin binabaha yung kanyang distrito. Panlima po ang may pinakang malaking budget hike, Nabotas 5th in DPWH budget hike. Hindi niya yan insertions, restoration. Yan ang depensa mga kababayan ni Toby Chango. So ang tanong mga kababayan, kanino na pupunta yung yung SOP? Tingin ninyo, kanino na pupunta? O ngayon, yung ginagawa niya palaging punching bag, mga kababayan si Martin, walang issue sa substandard projects sa kanyang distrito. Walang issue sa sa GOSTA projects sa Tacloban. May narinig kayo? O di ba wala? So nakikita po yung actual na output sa Leyte. Walang findings ng mga anomalya. Yung mga napakalalaking mga projects na nabanggit natin several days ago dito sa ating sa ating vlogs. Kung sino po yung maingay, usually siya yung may dungis. Di ba po? Kaya nag-iingay para siguro pagtakpan yung mga kontrobersy sa kanyang distrito. Di ba? So hindi pwede mga kababayan na siraan ang isang speaker Martin Romualdez na may maayos pong track records at walang ebidensya ng katiwalian para pagtakpan yung sariling bakuran. Si Martin voluntarily umarap sa pagtatanong po ng ICI. At yung findings ng ICI, walang adverse findings of guilt mga kababayan. Sabi mismo ng ICI. Yan sinumiti ng ICI sa Ombudsman, Romualdez hindi guilty. Yan ICI recommends no conclusion of guilt on the former Speaker Martin Romualdez. Umarap siya sa ICI, hindi siya nagtago po. Kasi wala siyang tinatago. Di ba? Hindi tulad ni Pulong. Naghamon sabay sabay takbo. Sabay atras. Nang in-invite. Pero si Martin, saka si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos po, siya mismo yung sumulat. Invite mo niya ako. O diba? Yan ang mga taong walang tinatago po. Si Martin may resibo. Pero yung mga maingay, wala man pong resibo. Yan ang problema. Nag-iingay lang. Kasi may pinagtatakpan siguro. Yung mga kontrobersy sa kanyang sariling distrito. Di ba? So kapag ang ingay mga kababayan ay panakip at ang numero ang nagsasabi ng totoo, kailangan we have to follow the money trail. At doon natin madidiscover mga kababayan yung mga hokus-pokus ng mga politiko. Ayan ang totoo niyan. Di ba po? Ayan lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new
2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients. Siyempre, for cancer prevention na rin po. For your inquiries and orders at sa mga gustong magnegosyo, mag-message na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiritso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase po siya sa Amerika. Sa mga mahilig po magpa-spa, try po ninyo sa Pamper City by OMG. Your Luxury Escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.